Clay. Ako po si Clay. Ako si Sisa. Kinagagalak ko kayo makilala, Binibini. Ako din po, Ate Sisa. Mga anak, sige ko na kayo. Kaya sa bisita, andun naman na ninyo. Sige na. Opo, Inay. Ate, salamat po ulit sa paghatid sa amin kanina. Basta, huwag mo kami susumbong, ha? Tayo na, Kaspin. Tuloy ho kayo. Ay, salamat. Isa kayo. Paano nyo nakilalang mga anak ko? Ay, salamat. Salamat. Ang totoo po niyan, tinulungan ko po ang mga anak mo, Ate Sisa. Tinulungan? Saan ho? Huwag po sana kayo mabibigla, ha? Sasabihin ko po ito sa inyo para maprotektahan niyo agad ang mga anak niyo sa nakakatakot na mangyayari sa inyong mag-iina. Binibini, ano ho bang sinasabi ninyo? Sinasaktan po ng praile ang mga anak ninyo. Nakita ko sila kanina. Umiiyak. Puro sugat at latay ang mga katawan nila. Kaya ko sila tinulungan. Huwag niyo po sanang isiping nababaliw ako. Pero kung hindi niyo maiaalis sa simbahan ng mga anak ninyo, isa po sa kanila ang mamamatay. At yun ang magiging dahilan kung bakit kayo mababaliw. Binibini, hindi ho ba nagkakamali lamang kayo? Wala naman kong sinusumbong na pananakit mula sa bagong kurang mga anak ko. Baka ho nagkamali lang kayo. Pansin ko nga po naglilihim sila sa inyo. Siguro dala ng takot sa praile. O baka dahil ayaw niya kayong mag-alala. Pero may ebidensya ako na nagsasabi ako ng totoo. Tignan niyo po yung mga katawan nila. Puro sugat at latay. Crispin? Crispin, Basilio, parinig kayo mga anak. Bilisan ninyo. Inay, bakit po? Kayo mga anak. Di ba po nagsasabi ako ng totoo? Basilio? Crispin, anak. Totoo bang sinasaktan kayo ng praile? Sige na. Magsabi na kayo ng totoo sa nanay niyo para maprotektahan na kayo agad. Subukan niyo magsumbong sa ina niyo. Pati si Sisa, sasaktan ko! At hindi ko lang ba siya sasaktan? Ipapakulong ko kayo. Kayong mag-iina! Sige, sabihin mo sa nanay. Sinasaktan ba kayo ng praile? Sumagot kayo, anak! Hindi po, Nay. Nagsisinungaling po siya. Eh, bakit may mga sugat at latay kayo kung nagsisinungaling ang butihing Binibini? Oh, oo nga naman. Hindi ako nagsisinungaling. Hoy, magsabi ka nga ng totoo. Niligtas ko lang naman kayo para maiwasan yung trahedyang mangyayari sa inyo. Nagsasabi po kami ng totoo. Siya po ang sinungaling. Siya po ang nalakit sa amin kanina. Siya po ang may kasalanan kung bakit marami kami sugat na kapatid ko. Hindi! Hoy, huwag mo ako sisiraan na, kukutusan kita.
Nakita niyo na po, inay. Siya po talaga naanakit sa amin. Ay, hindi. Ate Sisa, hindi. Hindi po totoo yun. Huwag niyo po siyang paniwalaan. Ako naman, gusto ko lang namang makatulong. Wala naman ako masamang motibo. Maniwala po kayo sa akin. Di ba, hindi naman ako nagsisinungaling. Nakita niyo... Ate Sisa! Ate Sisa! Ah! Nay! Napakasama mo babae! Galing ang papangalan ko! Uli ng taas! Sandali! Ito na! Oo na! Ay! Ito na! Diyos ko, ang hirap na umanak mo dito. Ay, huwag ka sanang sumunod. Ay! Sige, anak. Magsipasok na muna kayo. Halika, pasok sa loob. Nakakaloka mga batang yan. Tinutulungan na nga sila pa ito nagsinungaling. Bakit kasi pinangungunahan mo ang kwento? O akala mo ba, mababago mo pa ang kapalaran ng mga karakter dito sa No Limit Tangere? So ano po pong point ko dito? Bakit niyo ba ako dinala-dala sa mundo ng nobelang to kung hindi ko rin pala matutulungan ng mga tauhan dito? Dinala kita rito, hindi para makialam. Dinala kita rito para matutunan mo ang katha ni Jose Rizal sa kwento. Na nakadikit dito ang tunay na kasaysayan ng bayan natin nung panahon ng mga mananakop. Matuto. Yun lang ang mission mo. Hindi para makialam. Wala ka na magagawa. Naganap na ang dapat na maganap. Manood ka na lang. Ikaw si Crisostomo Ibarra? Ikaw yung yung nobyo ni Maria Clara? Siyang tunay. Huwag po kayo maglala. Gagalingan ko po ang pagsilbi sa inyo bilang PA niyo. P.A. Personal assistant. Mabuti kang tao, binibini Maria Clara at mawait sa kapwa. Lalo na dun sa pobreng babae at tinulungan siya makalaya gamit ng iyong mga hikaw. Alam kong lubos na mahalaga sa'yo. Sundin niyo ang aking utos. Bumaba kayong lahat ngayon din. Pakiusap, huwag na lamang ang babaeng kasama namin. Kilala ko sila. Wala ka nang dapat ikatakot, Binibini. Wala nang sasalbahe pa sa iyo. Huwag niyo po sanang isiping nababaliw ako. Pero kung hindi niyo maiaalis sa simbahan ng mga anak ninyo, isa po sa kanila ang mamamatay. At yun ang magiging dahilan kung bakit kayo mababaliw.